Okay, so ito, guide lang din sa pag-vaccine ng mga kalapati natin using yung injectable na vaccine. So, pag yun nga po, magbabaksin tayo, so syempre hanapin natin dito yung part ng skin na sabihin natin na kita yung balat, katulad nito. At yung turok hindi po padiretso. Dapat medyo paslanting kasi kinurot natin yung balat, tapos medyo paslant. Kasi mamaya, pag nagkamali at nakadiretso na ganun yung karayom, at hindi na nila maayos yung kalapate, pag gano'n nila, pwedeng tumusok yung karayom sa leeg nila. Delikado yun. Yung mga posibleng mangyari pagka hindi maganda yung preparation natin sa kalapati natin, doon po tayo pwede magkaroon ng vaccination failure na tinatawag natin. Sabihin natin maganda yung bakuna, tapos yung kalapati is hindi healthy or hindi natin na-prepare na maayos, so posible na hindi rin maganda yung pagtanggap. The same way naman na yung pag-handle natin ng vaccine. Sabihin natin na yun nga na kung saan-saan nakalagay. Halimbawa, yung nakalagay sa ref natin sa bahay yung vaccine, tapos palagi na sabihin natin nag-brown out, tapos napabayaan, or kaya nailagay sa freezer, tapos naging yellow yung vaccine. So, pwedeng masira yung vaccine. Ngayon, pag tinurok natin sa kalapate at yung vaccine nawala na yung visa niya, so pwede magkaroon ng vaccination failure. Importante po na bakunahan po natin yung mga kalapate natin against paramiso. Hindi po porket wala tayong cases or na-encounter na kaso ng paramiso sa loob natin, is hindi na po natin gagawin yung pagbabakuna. Ika nga, wag mo nang intayin na tumama yung sakit kasi pag tumama yan sa loob mo, eventually pwedeng maging ikamatay ng sabihin natin lahat ng mga kalapati natin or eliminate po lahat ng mga kalapati natin. At ika nga, palagi natin sinasabi, lahat ng mga doctors sinasabi po, prevention is much more better than cure. So, itong pagbabakuna, isang uri ng prevention na kailangan gawin natin sa mga kalapati natin.